Mula sa kabilang dulo ng kwartong iyon ay tanaw niya ang 5 mga kasamahan niya bilang backup. 3 of whom were from Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Nang matuklasan nila ang malalaking deals na hawak ni Lucio na umabot na hanggang sa Mindanao, ay nakipag-coordinate na sila sa PDEA upang makagawa ng parallel investigations. Mas may expertise at resources na kasi ang ahensyang iyon sa mga ganitong kaso. Lucio, I heard that you're into business of buying and selling cars. What sort of cars do you usually sell? Tanong niya sa matandang kanina pang namumungay ang mga mata. Interesado ka ba sa mga sasakyan, Mr. Romero? Huwag mong sabihing wala ka pang sasakyan. Humalakak pa ang matanda na sinabayan ng mga kalaro nila. Well, hindi para sa akin. Anya. Alam ko na, panregalo para sa nagtatampong girlfriend? Nakangiting sabi ni Lucio na lalong nagpalakas sa tawanan ng lahat. Hindi siya umimik. Hinayaan niyang ganoon ang isipin ng mga buhong na ito. Aba, at galante pala ito si Andre. Mukhang magkakasundo tayo riyan. Kapag nagsawa ka na sa chicks mo, baka pwede mong ibalato sa akin. Abot-abot ang pagpipigil niya para lang huwag dumapo ang kanyang kamao sa mukha nito. Masisiyahan talaga siya kapag nakita niyang pinoposasa na ang mga halang na kaluluwang ito. So, meron ka bang maaaring irekomendang regalo? Yung hindi matatanggihan ng pagbibigyan ko. Madali lang gawa ng solusyon niyan, panyero. Sagot ng isa. Primera klase pa ang modelo nito si Lucio. At kung may partikular kang gusto, he can easily pull strings para mahanap ang gusto mo. Kung ganoon, ay nasubukan mo nang makabili ng mga ibinebenta niya. Sa katunayan ay kakukuha ko lang last week ng bagong sasakyan mula sa kanya. At sa makalawa ay di-deliver ang sasakyan sa bahay ko. Ganun ba? Can I see your merchandise then, Lucio? Walang problema, Andre. I'll personally give you a tour of my place. Marahang tumangulang siya ang sinagot niya rito. Pinagmasdan niya ang 2 lalaki na kasama nilang naglalaro ng poker sa mesa. Unay si Antonio Ortiz, isang part owner ng isang real estate company, at ang pangalawa ay si Orlando Uy, may-ari ng ilang chain of supermarkets sa Western Mindanao. Kanina pang kakaiba ang sulyapan ng mga ito at si Lucio. As if they had one thing on their minds. Mula pa na magsimula sila sa paglalaro ay mukhang minamalas na mga ito sa laro. At sa isang tao na nawawalan na ng milyon-milyon ay mukhang maganda pa ang mood ng dalawa. Laging malawak ang mga ngiti nito. They were jokingly taunting each other about their bad luck. Si Lucio naman ay may kakaibang aura. Halata na nakagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Then it hit him all of a sudden. Ang 2 lalaking kanina pang natalo sa poker, subalit tila baliwala lang ang posibleng katransaksyon ni Lucio. Damn! Kinagamit ng mga ito ang kasino para sa mga transaksyon ng mga ito. Huling araw na ng bakasyon ni Sofia at alam niyang kailangan na niya magpaalam kay Andre. Nang nakaarang araw ay halos ubusin din nila ang maghapon sa pamamasyal. She really enjoyed his company. Ayaw man niyang aminin ay may panghihinayang siyang nadarama kung hanggang dito na lang ang pagpapakilala nila sa isa't isa. Naisip niyang yayain ng binata sa isang bar. She felt bubbly. Ayaw niyang isipin ang pag-alis niya. Masaya siyang kasama ito, subalit wala silang anumang napag-usapan tungkol sa kanilang dalawa. Ang tanging gusto niya ay sulitin ang mga malalalabing oras na magkasama sila. Hindi niya alam kung magkikita pa sila pagkatapos ng bakasyong iyon. I have an idea. Why don't we get out of here and go someplace quiet? Anito pagkatapos niyang inumin ang kanyang shot. Alam niyang medyo marami na ang nainom niya at medyo tipsy na siya. Hindi ito nagdalawang salita at mabilis na sumang-ayon sa sinabi niya. Nag-order pa siya ng isa pang bote ng beer bago sila lumabas. Hey, are you planning to get drunk?
Umiiling na sabi nito nang hindi siya napigil sa pagbili ng alak. "Nah, I just want to be happy and sleep well tonight." Tumatawang sabi niya. Okay, just don't blame me tomorrow. It would be one on hell of hangover sa dami ng nainom mo." Nakatuwaan kasi niyang subukan ang halos lahat ng klase ng mixed drinks sa bar. At ayaw man niyang aminin ay tama ito dahil parang umiikot na ang paningin niya at nangangapal na ang pisngi niya habang naglalakad sila sa tabing dagat. She felt many contrasting emotions. She was happy that after everything that happened in her life, she finally found herself living the way she used to. Malaya na siyang namumuhay ng walang nadaramang takot at agam-agam sa maraming bagay. Maraming bagay sa buhay niya ang muling binuhay ni Andre. She felt safe every time he was around. Malungkot din siya dahil sa walang kasiguruhan na kapag natapos ang gabing iyon ay magkikita pa ba silang muli ng binata. Wala itong binabanggit na anuman tungkol doon. Ayaw niyang sa kanya manggaling ang topic dahil hindi niya alam kung saan siya lulugar. She smiled and lazily met his eyes. He looked at her as if he wanted to tell her something, but then he changed his mind. "Sofia," he whispered her name. Unti-unting lumapit ang mukha nito sa kanya. Bago lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi, ay pumikit siya at buong pusong tinugon ang halik nito. Her lips quivered a little. He was gentle, yet he demanded a passionate response from her, and she willingly obliged. She met his tongue with equal passion and hunger. Her arms went to the back of his head and ran her fingers through his hair. He moaned superbly in response. He wrapped around her in a tight embrace and his kisses strayed down her jawline to her neck before going up once more to pleasure her eager lips. She opened her eyes when he stopped kissing her. The look he gave her sent shivers down her spine, and he looked at her as though she was the most beautiful woman he had ever seen. Something stirred inside her and told her that she was finally safe and home. Parang binibiyak ang ulo ni Sofia sa sobrang sakit niyon. Noon lang siya nakaramdam ng hangover. Hindi yun ang unang beses na uminom siya dahil madalas silang magkayayaang magkakaibigan nung college pa sila sa mga night out. Ilang beses siyang kumurap at sinubukan tumayo, subalit tila naninikip ang dibdib niya. She looked around with half-closed eyes. Nasa isang hindi pamilyar na silid siya. Oh shit, ano nangyari? Bakit parang may mabigat na bagay ang tila nakadagaan sa kanyang mga dibdib at ibang bahagi ng katawan? Bakit parang mabigat ang pakiramdam niya? Hangover pa ba iyon? Muntik na siyang mapatili nang makita ang natutulog na si Andre sa tabi niya na bahagyang gumalaw at lalong hinigpitan ng yakap sa kanya. Lumipad yata ang anumang bakas ng alak sa katawan niya dahil sa gulat. Ang kamay at paa nito ang nakadagan sa katawan niya. Nahintakutang pinakiramdaman niya ang sarili at nakahinga siya ng maluwag nang matiyak na walang nangyari sa kanya maliban sa napalitan ng damit na suot niya na nagdaang gabi ng isang maluwag na t-shirt. Sino nagpalit ng damit ko? Oh, what happened? Niyugyog niya ito at sinubukang gisingin subalit hindi ito natinag. Mahimbing pa rin ang tulog nito at tila walang balak bumangon. Andre, wake up! She whispered in an uncertain voice. Niyakap pa siya nito na mahigpit at isiniksik sa leeg niya ang mukha nito na tila sinasamyo ang kanyang amoy. She trembled a little even though it felt good. Andre, bulong niya. Tila nakuryente siya sa sensanyong dulot ng hininga nito sa kanyang leeg. She swallowed hard. She just wanted him to stay there. Pero alam niyang hindi maaari iyon. They need to talk. Good morning, sweetheart, he said in a husky voice that she found really sexy. Kay sarap pakinggan ang boses nito paggising sa umaga.
Sweetheart? Good morning. Nahigit niya ang hininga at hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil pakiramdam niya ay banayad na dumampi ang mga labi nito sa kanyang leeg. She felt the blood spread through her body like an adrenaline rush at tila may mumunting balahibong tumayo sa kanyang batok at bumbunan. Andre, what happened last night? Nasaan tayo? Sino nagpalit ng damit ko? She couldn't believe she was nervous and her hands were sweating a little. Wala palang lalaking nakakaapekto ng ganoon sa kanya. Don't worry, nothing happened. We're here in my cottage. Hindi ko mahanap kagabi sa gamit mong susi mo. You look like a mess last night. Nagsusuka ka pa. I didn't have the heart to leave you alone like that. Masyado kang nalasing, kaya ako na rin ang nagbihis sa'yo. She winced. Natitiyak niyang namumula na ang kanyang mga pisngi sa hiya. Bumangon ito at pilyong umiti. Nakaramdam siya ng pagkailang nang makitang boxer shorts lamang ang tanging suot nito at walang pang itaas. Kung ganoon, bakit ganyan ang suot mo? Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. He looked down at himself. Sweetheart, I sleep with less clothes. May katabi man ako o wala. Makahulog ang sabi nito. I assure you, nothing happened, if that's what you're worried about. Besides, I don't ravish drunken woman no matter how much I want to. Namula ang mukha niya sa kahihiyan. Kumindat pa ito sa kanya bago naglakad patungo sa banyo. She couldn't help herself from admiring his muscled body. Nice bath, nasa isip niya. And don't drool over my sexy ass. I know I'm hot. Anito bago buksan ang pinto ng banyo habang nakatalikod sa kanya. Tumawa ito na muntik na itong matamaan ng una na ibinato niya rito. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti nang maalala ang nangyari ng nagdaang gabi. They were very happy. He was watching her habang siya ay tila batang nakikipaghabulan sa mga alon at tumatawa. Hanggang sasamahan siya nito at nagsasabayan na sila ng tubig. Tunog ng telepono ang pumukaw sa isip niya. Hinahanap niya iyon at nakita niya iyon sa ilalim ng unan kasama ang isang wallet at .45 caliber. Kinabahan siya sa kanya nakita. Bakit may baril si Andre? Tunog ng cellphone ng muling pumukaw sa pagkatinganggalal niya. Sa loob ng banyo ay dinig niya ang lagaslas ng tubig. Wala sana siyang balak sagutin iyon. But something told her to take the call. Hindi pa siya nakapagsalita ay naunahan na siya ng tao sa kabilang linya. Arbolado, where are you? Kanina pa ka pinanghahanap sa'yo. All men are placed in their posts. According to our source, any moment ay darating daw ang kargamento. We're waiting for instruction bago kami kumilos. Hello? Agent Arbolado, are you there? Ruel. Nabitawan niya ang cellphone. Pakiramdam niya ay nanigas lahat ng kanyang kalamnan at hindi maikilos ang mga kamay. Agent Arbolado? Ruel? Oh God, did he lie to me? Who is this man? Wala sa loob na dinampot niya ang wallet sa tabi at binuksan iyon. Hey, it's your turn. Napahinto sa pagpupunas ng tuwalya sa mukha si Ruel nang makitang titig na titig ang dalaga sa kanyang cellphone habang hawak ang kanyang wallet. Maputla ang mukha nito at tila gulat na gulat. Damn. Sophia. Who are you? Pain and betrayal were in her eyes when she looked at him. Sophia, I can explain. You lied to me. You've been lying to me the whole time, and I was so naive to believe you. I trusted you. God, I'm sorry. I meant to tell you, kumukuha lang ako ng tiyempo. Really?
kung Another sino sa one mga of your ito lies, ang Andre? kadil ni Lucio. Or is it Ruel? Sofia, hindi ko kaagad nasabi sa'yo dahil nasa undercover. Really? How can I ever believe you pagkatapos mong bilugin ang ulo ko sa mga kasinungalingan mo? Ayoko nang marinig pa ang anumang sasabihin mo. I've had enough. Nagmamadaling pinulot nito ang mga damit at dumiretso palabas ng pinto. Sofia, please listen. Nang malaman niyang tila may takot ito sa mga alagad ng batas, ay lalong hindi niya nagawang aminin dito ang kanyang trabaho. Balak niyang makilala muna siya nito nang mabuti saka siya magtatapat dito, pero naunahan siya nang malaman nito. Palilipasin muna niya ang tampo nito bago niya ito kakausapin at magpapaliwanag. Subalit anumang paliwanag ang gawin niya ay hindi na nangyari dahil umalis na ang dalaga nang hindi sila nag-uusap. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.